Magandang gabi mga kapatid. Ini Bisaya, Bisaya. Ang kapagod yung Okay, magandang gabi mga kapatid. Doon tayo sa likuran. Magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi. Ino po. Uy, Maniram! How are you? Parang taga natin hindi nakita, Maniram. Kailan tayo makakairam? Sa'yo. Maniram. Amen. Amen. Pasensya na kayo mga kapatid ha. Pagod ako. Kailangan natin ng diet. Diet ng bulsa. Amen. Kamusta mga kapatid? Ready na yung welcome natin. Marami lang ito Welcome muna natin yung mga kapatid natin, yung mga VIP natin. Amen? Si Charmin. Charmin o Charmin? Charmin. Si Charmy! Nakalimutan ko na agad si Charmy. Amen! Praise God! Welcome Charmy and si Maureen Enrique. Welcome Maureen Enrique. Amen! Si Rowena. Amen! Praise God! Si Apple the App. Apple the App. Sorry. Mary Joy Aquino. Praise God! Si Eileen Grace Kalimutan na naman. Brian Peñaflor. Amen. Praise God. Welcome po. Kay Albert Castro. Amen. Praise God. At si Jonalyn Dumaque. Ang mapapagkakulang po. Amen. Praise God. Welcome mga kapatid. Meron pa isa. Ito. Amen. Welcome mga kapatid. Ang church na ito, walang itinataas kundi si Jesus Christ. Jesus Christ is God. And we believe that the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen? At ang faith natin ay nakatuon lagi kay Jesus Christ. Walang ibang maitataas kundi si Jesus Christ. Hindi yung nakakupo at nakatayo, kundi si Jesus Christ. Amen? At habasit. Pero sabay-sabay natin i-welcome. Hindi lang yung tugtog. Welcome natin yung mga VIP natin. Sabay-sabay mga kapatid. 1! Anday lang. Isa lang. Teka dito bro. Ito taga-welcome namin. Teka dito. And 1, 2, 3. Welcome! Amen! Yan po yung taga-welcome namin. Pagkasama mo siya, malulungkot ka. Sa kakaiyak, sa kakatawa. Amen. Praise God. Welcome po mga kapatid. Are you blessed? Amen. Praise God. Ilang oras tayo? 45 minutes. 45 minutes, ha? Okay. Parang hindi tayo maling. Hindi natin. Okay, ang ating theme is Anchored in Faith. Mga kapatid, Anchored in Faith. Nakaangkla ang pananampalataya natin kay Iso Cristo, kay Jesus Christ. Yes, Wanda, how are you? Good. Maniram, Wanda, kailangan may katabi itong translator. Si Casey po ang translator dito. With the French, Arabic, English, dictionary. Amen. Tabihin mo na lang kaya. Pagtabihin na lang sila. Amen. Come here, brother. Ha? Jaja ka. Si Jaja. Lagi na lang si Jaja daw. Welcome kay Jaja. Praise God. Jaja, nakarating ka dito. Praise God. Amen. Si Jaja.
Ang ating theme is anchored in faith. And ang ating passage ay matatagpuan sa Hebrew chapter 12 verse 1 to 3. Mga kapatid, magsitayin po tayong lahat bilang pagpugay sa ating honor our God, His Word. Amen? Verse 1, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders in the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the founder and the perfecter of our faith, for the joy, perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down the right hand of the throne of God. Consider him who endures such oppositions from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Let's pray. Lord, salamat Panginoong Diyos sa gabing ito, Lord God. We thank you, Lord God, for all the blessing that you give it to us, Lord God, and for the life that we have now, Lord. And especially, Lord God, for your word na na-receive namin to the other people, Lord God, that this seed, Lord God, your word, now, Lord God, na flourish in Panginoon Diyos. Thank you, Lord God, O Holy Spirit, to be with us, O Lord God, here in this place, O Lord. We welcome you, we invite you, Holy Spirit, that you will touch our hearts and you will give us an understanding, wisdom, your word, O Lord God, that we will understand it plainly and boldly, O Lord God. Thank you, Lord God, for your intervention in our life. Lord, I'm here, Lord God, using for your kingdom and service, you, Lord God. I'm here, Lord God. Ikaw lang po, Panginoon, makita sa buhay ko. Ikaw po may taas. And let your word ang lumabas sa aking bibig, O Lord God. Use me as an empty vessel of your word, O Lord God. Salamat, Panginoong Diyos, Lord. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagbibigay sa amin ng kapayapaan, pag-asa, paggalakan sa buhay namin. Kahit na kami nakadaranas ng mga bagay na o mga sufferings, O Lord God, sa mga circumstances, obstacles sa buhay namin, we will always praise you and worship you, Lord God. Thank you, Lord God, for this day, for tonight, O Lord God. For the glory and honor, praises, thanksgiving, in my name, Jesus. Amen and amen. Amen! Ang ating yan ang ating title. Ang ating theme is Anchored in Faith, and ating title is Cloud of Witnesses. Nakakita na ba kayo ng cloud? Sa aeroplano? Nahawakan nyo na? Di pa, no? Sarap hawakan, di ba? Amen. Cloud of Witnesses. This cloud of witnesses refers to the people of faith mentioned in the previous chapter in Hebrew chapter 11, and often called the Hall of Faith. At yung mga stories po yung mga tao po doon na faithful individuals na tinatawag na sila Abel, si Noah, si Abraham, Sarah, and Moses, sila po yung nag-demonstrate ng steadfast faith nila kay God despite of challenges and hardship. But this chapter of Hebrew, this is the example of true faith. True faith. To encourage the Jewish Christians. Si Jesus Christ is Jewish. Ang salitang Christian ay nagmula kay Christ. So to face their difficulties with similar perseverance, they must remove the sin that hinders and strengthen themselves to withstand defeat. They will encourage to endure and consider the sufferings that Jesus endured and the heavenly reward that He now enjoys. Whatever these Christians may have to endure, their sufferings are small when compared with those of Jesus Christ. Ano man ang suffering mo, ibigay mo kay Jesus. Fix your eyes to Jesus. Amen. Sinong gusto maging witness? Ano ba? Wala? Witness ni Christ. Witness ni Christ. You know, dapat ang mga believers, dapat yan hindi natatakot maging witness ni Christ. Kapag nandito ka sa simbahan, ikaw ay Kristiyano, paglabas mo, hindi na. Amen. Amen ba? Amen. Amen sila. Hindi na sila Kristiyano paglabas. Amen. Believers are called to have faith to witness in Christ.
How to have faith to witness in Christ. Paano ba magkaroon ng faith na magiging witness ka na si Jesus Christ ay nakaangkla ang iyong faith sa Kanya? Paano nga ba? To have faith to witness in Christ, you should be anchored in Christ. Your faith is anchored in Christ. Sabi doon sa verse 2, fixing our eyes in Jesus, that pioneer and perfecter of our faith. Ito lang po, kunin natin po. Fixing our eyes in Jesus. Pag sinabing anchored in Christ, for Christian, is signifies the deep trust and reliance on Jesus Christ. Nagbubulol ako Bakit kaya? Parang kulang ng tsokolate yan. Signifies the deep trust and reliance on Jesus Christ for stability, guidance, and hope in life's challenges. Fixing your eyes to Jesus. Amen. Sino ba ang naka-focus kay Jesus ngayon? Amen. Praise God. Sinong naka-focus sa problema? Amen. Praise God. Betox, naka-focus sa problema. Marami pong problema ang tao. Minsan, kahit na maraming beses ka na sinasabihan na mag-focus ka kay Jesus Christ, your eyes fix on Jesus, problema pa rin ang binibigyan ng tuon. Alam niyo ba nung bata ka pa, ang problema ng bata is paano maging matanda. Di ba? Bakit? Kasi gusto nila magkaroon ng sariling desisyon. Pinapakilaman kasi sila ng magulang nila Pakialam mayroong mga magulang, Pakikilam sa mga anak nila. Ganun ang isipan ng mga bata. Di ba? O ganun ang isipan ng bata Pero nung ka naman, tumanda ka, gusto mo naman maging bata. Bakit? Kasi wala lang silang iniisip na problema. Di ba? Sino nakaranas ng ganyan? O ayaw na tumanda, ayaw din bumata. Ano ba talaga kapatid ang gusto mo? Sabi sa Jeremiah 17:7, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Dapat may confidence tayo. Sa pagtitiwala natin kay Lord, magkakaroon ka ng confidence. Amen? Yung problema mo, problema lang yan Di ba mabilis sabihin, problema lang yan. Sabihin mo, problema lang yan. Pero pag nasa sitwasyon ka na, napakahirap pagdaanan, di ba? Amen. Being anchored in Christ means having unwavering faith and trust in Jesus, who is the author and the finisher of your faith. You must rely on His power in truth. Yan kung ibig sabihin ng anchor in Christ, rather than being swayed by external circumstances or doubts. Marami pong doubts, even Christian. Ang kontra ko po dito is, believers are called to have faith to witness in Christ. Amen? Dapat maging witness tayo. So dapat tayo nakarely sa power and truth ni Lord. Do you have doubt to God? Meron ba? Ako may kinausap ako, meron doubt. Hindi nawawala talagang doubt kay Lord. Amen. Tinanong ko siya ulit, are you really a Christian or not? Hindi niya naintindihan. Tinagalog ko. Sabi ko, ikaw ba ay Kristiyano o hindi? Hindi siya nag-reply. Kapatid, sabi mo, tinanggap mo si Jesus at Panginoon, sariling tagapagligtas. Amen. Amen? Kaya amen. Sabi mo, mahal mo si Jesus. Kaya nga, nakaangklang pananampalataya mo sa Kanya Di ba? I love Jesus. I love Jesus. Means marvelous. Ay, the love of Jesus. Yan. Tinanggap mo si Jesus at minahal mo siya. Pero sa kabilang banda, sinabi mo rin, mahal mo rin siya. Sino siya? Si Sin. Si Sin. S-I-N. Capital S, capital I, capital N. S-I-N. Kasalanan. Amen.
Nakaangkla kay sin ang mga gawa mo. Ang faith mo nakaangkla sa salita mo kay Lord. Pero yung gawa mo nakaangkla kay sin. Di ba magkaiba? Mabilis sabihin. Mahirap gawin. Kaya nga action speaks louder than voice. Patunay na sinasamba mo siya at hindi si Jesus. Kapatid, ang focus mo ay hindi kay Jesus, kundi kay sin. Sinasabi mo lang na ikaw ay focus. Pero sa gawa mo, si sin ang kasama mo. Hindi mo siya nilulubayan. Kaya sister, kaya brother, nung pumunta ako sa church, wala akong ibang pakay nun. Hindi magkaroon ng asawa. Diba? Pero hindi ko siya matagpuan. Sabi ni Lord, diyan ka lang. Makikita mo rin siya. Diba? Hindi ko lang alam kung nakita niya akong guwapo nun ah. Diba? Diba? Mga kapatid, kapag nag-focus ka dun sa tao, at nag-focus ka, hindi ka nag-focus kay Jesus, at nagsisimba ka lang dahil sa Kanya, darating ang panahon, mawawala ka rin sa simbahan. Sabi ko nga andito na siya. Kaya magsisimba ako next week. Diba? Parang kita ko siya ulit. Diba? Wala naman siya nakakaalam dito kung anong pakay ko eh. Saka kung alam man nila, pakailan nila, diba? Kasi na pakailan. Ganun ang ko. Sabi dito sa Proverbs chapter 4 verse 14 to 15, enter not into the path of wicked and go not in the way of evil men. Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away. Kapatid, hindi po biro ang kasalanan. Nakapokus tayo kay Jesus. Nakaangkla ang faith natin kay Jesus. Pero sa gawa, ang kasama mo si sin. Sinasantabi mo si Jesus. Palagi mo itong sinisinta, si sin. Enter not into the path of wicked. Actually, mga kapatid, galit na galit ako sa kasalanan. Noon, mahal na mahal ko ang kasalanan eh. I love that sin. Diba? Yung kanta pa nga, Delilah, diba? Oh, my Delilah. Diba? Alam niyo mga kapatid, kapag nagtanggal ka sa sin, walang ibang resulta yan, kundi distraction. Iruruwin itong buhay mo. Enter not into the path of wicked. Wala akong ibang binabasa ngayon. Ito, di ba? Enter not into the path of wicked. Lahat tayo kapatid, makasalanan. Sabi, tama yan. Pero nung tinanggap mo na si Jesus Christ, dapat hindi yan sa bibig, kundi dapat sa galaw mo. Hindi perfecto ang paggalaw mo. On the process yan. Pero kapatid, iba ang usapan. Kapag ikaw ay alam mo lang ang holiness, pero hindi mo siya nilalakaran, magkaiba yung kapatid. Know the place. Dahil nandun ka sa may place na yon, magkaiba yung kapatid. Alam ko ang Antarctica, malamig doon. Pero hindi pa ako nakarating, hindi ko mararanasan yun. Kapatid, go not in the way of evil men. Sino ba yung evil man na to? Yung gumagawa ng wicked. Walang malinis dito, okay. Tama yung walang malinis. Pero nung tinanggap mo si Jesus Christ, ikaw at si Lord ang nakakaalam kung ikaw ay righteous. Ngayon, magmamanifest yun at magkakaroon niya ng fruit sa gawa mo. Makikita yun ng iba. Mahal na mahal ko dati ang kasalanan. Ang alin? Ang manood ng porno. Totoo yan. Pero nung naging Kristiyano ako, ayaw na ayaw ko ng ganun. Sabi dito, avoid it,
way. Ikaw ang magdidesisyon, kapatid. Hindi ibang tao. Binigyan ka ng pagkakataon ni Lord. Binigyan ka niya ng desisyon. Hindi po nga palaging, Lord, ikaw na. Hindi ko kaya, Lord, kasi ang puso ko nasa Kanya. Tandaan nyo, sa church at sa Bible study sa pinupuntahan nyo, ang itinuturo dyan, Holy Bible, Holy Word. Hindi po yan katang-isip at hindi tayo naglalaro. Totoo yan. Bakit galit? Bakit ako galit? Hindi ganun, di ba? Bakit ako galit? Galit ako sa kasalanan? Hindi ako galit doon sa makasalanan. Pero si Lord, galit sa makasalanan. Amen. Alam mo bang si Satanas, ang sabi niya, may security ka naman sa piling niya. May security. Sinisigurado ko yun sa'yo. Sabi ni Satanas, di ba? Sabi niya, may security. May eternal life ka sa hell. Ang tanong, kapatid, hindi ka natatakot ka ba kay Satan kaysa natatakot ka kay Jesus? Natatakot ka sa ating Diyos? May nagsabi, masyado namang judgmental itong nagsasabi na ito. Kristyano naman ako. Kaya ko mag-cast out ng demons. I have the ability, the authority coming from God. Ika-cast out ko lang naman yan eh. Ang sabi ni Jesus. Alam ko ang mga turo niya. Tandaan niyo mga kapatid, magkaiba yung meron kang alam sa Biblia, sa Word of God, at magkaiba yung ikaw ay lumalakad sa salita niya. Amen? Wala nag-amen pag kailang usapan. Amen? Yan. Sabi nito, may kausap akong sister. Si sister. Kasi si sister, talagang siya woman of God eh. Sabi niya, hindi ako kaya ni Satan. Kristiyani ini. Niya, Kristiyani ini. Nakakatagpo niya si Satan. Nasa niya? Nasa banyo sila pareha. Oo. Sa banyo sila pareha. Sabi niya, hindi mo ko kaya. Sabi ni Jesus sa akin, I have an authority to tread in serpents and scorpions and casting all the power of the enemy. Sabi niya, ganun. Di na si Satan, di ba? Ganun. Sabi niya, get behind me, Satan! Di pagpunta ni Satan dun sa likod niya, sabi ni Satan, mas maganda rito. Babae, di ba? Si Satan pinapunta sa likod. So, pagpunta ni likod niya, gumano si Satan, mas maganda dito. Ang place, kaysa dyan sa harapan mo, dito. Sa banyo sila. Siyempre, nakakubad siya. Pinapunta doon ni Satan. Napunta siya doon si Satan. Actually, kapatid, sinasabi ko ito sa inyo, kapag mali ang gamit nyo sa authority nyo bilang Kristiyano, ganyan po ang mangyari. Binigyan ng authority ang isang Kristiyano to use this one and your life maging holy ang iyong life. Walang banal, pero dapat ang goal ng mga Kristiyano is maging banal. Sabi nga nila, nag-aaral ka ng salita ng Diyos, nagba-Bible study ka, nag-church ka, lalagpas ka na daw sa langit. Lalagpas ka na daw sa langit. Yung aeroplano, lumagpas sa ulap. Totoo yan, nakikita ko nga yung di ba, bagyo dito, tapos pag lumagpas doon sa ulap, di ba? Nakikita ka agad yung magandang tanawin doon sa taas. May araw. So mga kapatid, huwag mong pansinin yung mga nagsasabi nun sa'yo. Anchor your faith in Christ because He finished His work, His word, His promises rather than the worldly things and personal achievement. Ano man ang na-achieve mo, wala yan kay Christ. Anchor your faith in Christ. Huwag niyong i-anchor pa kapatid sa sarili niyo. Huwag by feelings. Huwag niyong sabi niyo follow your heart. Ano sabi ng Jeremiah 17 chapter 7, 17 or 9? Ang sabi doon, heart is deceitful. Kung hindi ko gagamitin yung heart ko, yung mga ginagawa ko wala sa puso. Meron. Gamitin mo ng tama, kapatid. Sa puso, dalawa ang emosyon mo. Isang negative at isang positive.
At kapag nagkaroon ng negative yung puso mo, magpapalo yan at magiging action mo yan. Sabi nga ni Jesus, di ba? Hindi ang pumapasok sa iyong bibig ang nagpapasama sa iyo, kundi ang lumalabas at galing sa puso mo. Amen. Bakit tayo nasa simbahan? Bakit tayo may mga gawain sa church? Ano bang pakay nyo? Ano bang gusto nyo? Yun ang mga tanong. Dahil ba gusto mo lang ng happy party ang mga Kristiyano ay masayang tunay. Alive forevermore. And Jesus is alive. Alive forevermore. Yung mga kantang ganun, gustong-gusto natin. Pero pag sinabi ng preacher, repent! Sabi naman itong preacher na ito, masyadong judgmental. Ang kapatid, kapag ikaw ay lumalakad kay Jesus Christ, sabihin na natin muna hindi ka Kristiyano, may kapatid ka, may anak ka. At nakita mo siya na mali ang ginagawa niya, at alam mo na tama ka. Hindi mo ba sasawayin yan? Hindi mo ba gagabayan? Kapatid, pag mali, gabayan mo. Sabihan mo. Ganon din ang ginagawa ng isang Kristiyano sa mga hindi pa tumatanggap ng totoo kay Kristo. At tandaan natin, kahit believer pa, kahit Kristiyano na, maaaring magkasala. Hindi pwedeng, elder na to, pastor na to. Nagpipreach ako nito sa mga may ilaw. Maganda. Yung may ilaw ba? Yung iba-iba ilaw, yung rainbow. Diba? May rainbow, di ba? O ganun. Yung ang kantay, labamba. Labamba. Ganun. So, pag pumunta ka doon ka magpipreach. Anong mangyari? Kasi man of God ka eh. Kapatid, huwag mong subukan sa Satanas. Mas mautak siya, mas waki siya sa iyo. Kung nasa iyo si Jesus Christ, bibigyan ka niya ng wisdom, huwag ka pumunta doon. Kasi tao ka pa din. He provides a foundation for living a life of purpose and strength even amidst life's storms. Kapag may problema ka, kanino ka lumalapit? Kapag may problema ka sa sakit, nagkasakit ka, kanino ka lumalapit? Hindi matagpuan ni doktor ang iyong sakit. Kanino lalapit? Hindi tayo lumapit. Pinagalo lang ng kandila. Diba? Yan, kapatid, ang gusto nyo makitang kapangyarihan na nanggagaling dito sa tao. Kasi gusto nyo, to see is to believe. Christian is to believe is to see. Maniniwala mo ng Kristiyano bago mangyari. Kasi alam niya ang gagawin ni Lord. Pero yung maniniwala ka muna, makita mo muna bago ka maniwala. Kapatid, hindi nakaangkla kay Jesus ang faith mo. Sa sarili mo. Hindi rin kay Satanas, hindi ka papayag, pero sa sarili mo. Sabi dito sa Psalms chapter 61 verse 2, I cry to you for help when my heart is overwhelmed. Lead me to the towering rock of safety. Kapatid, let us throw off everything that hinders in the sin that so easily entangles. Kapag ikaw ay nakaliig na kay Jesus Christ, nakipagrelasyon ka na, huwag ka nang pumayag na magkaroon ka pa ng ibang relasyon. O iba yung relasyon mo sa asawa mo, sa boyfriend mo, magkaiba yun. Magkaiba rin kay Jesus Christ. Ang sinasabi ko, yung karelasyon mo si Taning. Alam niyo bang ang mga hindi pa lumalapit kay Kristo, ang relasyon nila ay secret? Kasi pag nalaman, si Satan, gusto niya na ibong niya po yung relasyon niyo. Pero, ayaw mo, bakit? Kasi masama si Satan. Yan ang mindset natin. Pero gusto mo yung ginagawa niya. Kapatid, this sin na gusto mong gawin, o ayaw mong gawin, pero nangyayari, kapatid, isipin mo muna, sino bang tinanggap mo? Sino tinanggap nyo? Si Jesus. Si Jesus is hindi katang-isip lamang. Siya ang Diyos natin.
Being anchored in Christ involves actively living out one's faith through prayer, studying scripture, striving aligned in one life. Christ teachings, ang sabi ni Jesus Christ, one faith to Him, hindi po more faith, walang marami. Kanya lang, studying the scripture. Pag-aralan nyo siya. Huwag yung pag-aralan yung ibang tao. Si Jesus ang unahin nyo. Sabi nga sa Mark chapter 8 verse 36, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Marami ako nakausap kapatid sa mga ganyan. Wala silang pakialam sa soul nila. Pero pag nainitan lang sa labas, grabing reklamo. Pawis na pawis daw sila, sobrang init, 50 degrees daw. Ang humidity daw napakataas. Pero pag pupunta ng impyerno, ayaw. Ano nga ba makukuha mo? Kung makuha mo dito, itong buong mundong ito na nasa iyong pain. Guwapo ka. Guwapo ka. May pera ka. Siyempre, may mga chicks ka, di ba? Dami. Kung nasa iyo na lahat yan, pero yung soul mo mawawala, tandaan nyo, ang soul nyo ay eternal din. Ang tawag sa soul nyo, eternal soul. Yan. Yang soul na yan. Yan ang magka-happy-happy sa impyerno. Nakakita ko yan sa AI, di ba? Yung nagsasaya sila, nagpa-party sila sa impyerno, di ba? Saya, Ganda ng pagkakagawa eh. Kung maniniwala kayo doon, na wala kayong basis, tapos hindi kayo maniniwala sa Bible, which is the Word of God, kay Kristo hindi kayo maniniwala. Tandaan nyo kapatid, marami nagsabi sa inyo ng warning. At wala kayong sisisihin. Hindi nyo na rin masisisi ang sarili nyo pag nandun na kayo sa impyerno. Sabi na, bakit impyerno itong impyerno na tato? Kapatid, hindi. Kaya kami nandito para i-share, i-preach ang gospel, i-preach ang truth. Prosperity gospel is good. Ganda yan. Pero ang totoong gospel ay yung transformation mo. Magbalik loob ka kay Lord. Sino si Lord? Si Jesus. Sino ang Diyos? Si Jesus. Sino ang magkukonvict sa'yo? Si Holy Spirit. Dapat nalalaman niyo yan. Huwag yung sabihin na hindi niyo alam. Hindi ko alam yan. Walang nagturo sa akin yan. Marami. Hindi ka lang nakinig. Kapatid, kapag nagsabi ka ng hindi totoo, tatay mo si Satan. Walang pinagkaiba rin. Kay John chapter 8 verse 38. Chapter 8 verse 40 sorry. And dancing in Christ, anchored in Christ, is a metaphor of deep and abiding relationship with Jesus. Kailangan, pag may relasyon kay Jesus, syempre may kakulang niyang obedience. Kailangan mo mag-abide sa kanyang salita para malaman mo at maranasan mo that He is the provider sa buhay mo. And He will give you the stability, security, and hope sa kalagitnaan ng iyong mga pinagdadaan ng problema. Cloud of witnesses, isa ka ba dito? Ang cloud of witnesses is a people of faith. Hindi po yung people ng law, people ng kautusan. Sumusunod ka sa utos ng Diyos. Isa lang ang sumablay doon. Hindi mo na nasunod ang buong law. Hindi ka na righteous. Ang righteousness ay na kay Jesus Christ lamang. Kapag sinunod mo siya, pag sinabi ni Jesus Christ, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Pero hindi mo minahal yung mga kapatiran mo. Magkaiba po yun. Mahalin mo muna siya at mamahalin mo ng automatic ang tao. Mga kaibigan mo, pamilya mo, anak mo. Kung sino man na nakasakit sa'yo. Lagi itong sinasabi ni Pastora, dati na, you have to forgive because
God is a forgiving God. Kaya kapatid, kung ano man ang pinagdadaanan mo, na pinagdadaanan mo na nagigilty ka para kay Lord, ibigay mo sa Kanya yan. Walang karapatan ang tao na husgahan ka. Pero may karapatan sila na i-review ka with love. Bakit? Dahil mahal ka nila. Kung hindi ka nila i-review, anong sense ng pagmamahal na ibinigay ni Kristo dito? Yun po ang essence ng pagmamahal niya. That's why your faith must be anchored in Christ Jesus. Number 2, to have faith to witness in Christ, you have empowered in Christ. Sabi sa verse 3, consider Him to endure such oppositions from sinners. Consider Him who endured. Yung sinasabi po dyan si Jesus Christ, in-endured niya lahat para sa iyo, para sa akin. Alin? Ang mga kinuha niyang kasalanan para galing sa atin. Dahil mahal naman niya tayo. Power in Christ refers to the strength and stability that believers receive through faith in Jesus Christ. Hindi mo ito marireceive sa kahit tayong kautusan. Marireceive mo ito sa pananampalataya mo kay Jesus. Amen? You must be a cloud of witnesses. Isa ka dapat dyan. Supernatural power that enables believers to live a life that pleases to God, overcome sin, and fulfill their calling. It access through faith, prayer, and relationship with God. Without prayer, yung relasyon mo kay Lord, isang katang-isip lamang. Ang prayer ay communication mo kay Lord. Hindi ka ma-empower yung binigay sa authority ni Lord as a Christian kung hindi ka nakikipag-communicate sa Kanya. This supernatural power, walang ibang matatagpo niya kundi kay Jesus. Amen. It is ultimately God's glory in the benefits of others. For God's glory, not your glory. Amen. Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 20, do you not know, have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. Wala pong makakasurpass understanding ni Jesus ng ating Diyos. Kahit anong gamitin mo pang kaalaman, kahit ikaw mo pinakamatalino, hindi mo siya maintindihan hanggat hindi mo siya kinakausap. Consider Him who endured all the sorrows and temptation of this life, yet never sinned. In-endure niya lahat yon, yung sorrow, yung temptation. Tinim kaya si Jesus Christ, di ba? Ano sabi? Gawin mo tong tinapay, itong batong ito. Di ba? Kasi ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw, kung sabihan kang ganun, ikaw ay Kristiyano. Kung talagang Kristiyano ka, palayasin mo yung demonyo sa akin. Di ba? Di pag sabi ng Kristiyano, di ba? Pinasok niya, ikaw, demonyo, lumayas ka! Lumayas siya. Siyang lumayas. Kaya maiinis yung taong pinapalayas ng demonyo. Ang mismong lalayas yung tao. Consider him who was rejected and abandoned by friends and family. Si Jesus, nireject siya ng kanyang pamilya. Kung ikaw, ipapalo mo si Jesus Christ, i-empowered ka niya ng kanyang kapangyarihan. Kapatid, mag-expect ka, ang kapamilya mo, i-reject ka. Dahil nagbago ka ng relihiyon, yung sasabihin sa iyo. Hindi po tayo nagbago ng relihiyon. Relasyon ang binuhay natin kay Jesus. Consider Him who knew no sin, but willingly became sin for us. Wala siyang kasalanan. Pero nagkaroon siya ng kasalanan dahil sa atin. Kinuha niya yon. Bakit? Para makarating tayo sa langit. Makasama natin si Ama, Amang Diyos. Kasi si Diyos Ama ay banal. Hindi pwedeng magsama ang banal at hindi banal. Kaya nandyan si Jesus, the mediator ng ating faith. Consider Him who suffered the shame and agony of death on the cross in your place, in my place. Nilagay niya sa cross. Kinuha niya. Sino nakapanood dito nung pinanood natin yung pinakita ni Pastor Akati? Ganun po yun.
lahat ng shame mo, guilt, sin, death, curse, sickness, kinuha yan ni Jesus. Hindi pwedeng, bakit tinanggap ko si Jesus pero bakit ganun? May sakit pa rin ako. Kapatid, hindi. Katawan mo lang ang may sakit. Pero ang soul mo, saved. Yun pong ibig sabihin nun. At kung maniniwala ka that Jesus Christ will empowered you, your physical body will also heal. Not only your soul. Amen? 2 Corinthians chapter 13 verse 4. For though he was crucified in weakness, yet he lives by the power of God. For we also are weak in him, but we shall live with him by the power of God toward you. For though he was crucified in weakness, para sa atin, sa kahinaan niya, naging malakas tayo. Ganun po kapatid. Kaya kung nanghihina ang faith mo, bigyan mo kay Jesus. He will empower you. Amen? Your faith. The power of Christ enables believers to fulfill the good works God has prepared for you and for me. Kaya yung ginagawa nating mga gandang bagay, this is the result of our faith to Jesus Christ. Kaya tayo may mga good works. Hindi good works before faith. Faith, then good works. Then, Jesus Christ will empower you to resist sin. Tatanggihan mo ngayon ng mga nagano ng kasalanan sa iyo. Kapatid, pag ikaw ay Kristiyano, naniniwala ako dito, kapag ikaw ay totoong tumanggap kay Jesus Christ, mandidiri ka sa kasalanan. Amen? Itong dapat natin gawin kapatid, ito. Dapat, yung pagmamahal mo kay Jesus, kay God, increase nyo. Increase nyo, ipag-pray nyo. Pangalawa, magkaroon kayo ng hatred. Saan? Sa sin. Hindi hatred sa tao, sa sin. Yan po ang gawin natin. Huwag niyong mahalin ang sin. Hindi natin pinagpipray ang sin. Pinagpipray yan. Magkaroon ka ng, kasuklaman mo yan, ang sin na yan. At mahalin mo ng lubusan si Jesus. Ma-empowered ka ni Christ. Maniwala kayo kapatid, nangyari yan sa mga old at ngayon na nangyari sa generation na nangyari din yan sa akin, nangyari yan dito. Kung naranasan nyo yung kapangyarihan na hindi nyo mapaliwanag galing kay Kristo, maranasan nyo yung kapatid pag ginawa nyo yun. Yung sinabi ko na yun. 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who has called us by His own glory and goodness. His glory and goodness. His divine power has given to us. Diba? We are blessed as a Christian. Hindi ka lang tumanggap. I-empowered ka pa niya. Tutulungan ka niya. Sa mga temptation, sa mga kasalanang nangyayari sa buhay mo, hindi ka nila magagalaw. You will experience peace and security, knowing that God is in control like an anchor. Believers have authority over the enemy, can resist his attacks. Sabi dun sa Luke chapter 10 verse 19, Behold, I've given you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Ang sabi dito, itong sinasabing serpents and scorpions, makamandag ito. Ito ang kasalanan. And over all the power of the enemy, binigyan ka ng authority na i-cast out yan, tanggalin yan, i-resist yan, flee, takbuhan yan. Ang kasalanan. Nothing shall by any means hurt you. Hindi ka nila kayang saktan kapag ikaw ay empowered ni Kristo. Kapatid, isa lang ako nag-praise ng ganito. Kala nila ganito ako. Kasi yung kapag ikaw ay nakikipag-need kay Kristo, nakikipag-usap ng mataimtim, deeply mo naiintindihan si Lord kung ano ba ang gusto ni Lord. Ikaw, naiintindihan ka ni Lord. Sure na kung naiintindihan niya tayo. At anong naiintindihan ba natin siya? Mahal na mahal tayo ni Lord. Tama yan. Ang tanong, hanggang saan ang pagmamahal sa Kanya?
Huwag niyong mahalin yung mga may minamahal ng iba dito. Sa labas, sa loob, sa trabaho mo. Huwag ganun. Mahalin niyo si Kristo. He will empower you to overcome sin. Amen? And third, to have faith to witness in Christ, you have perseverance in Christ. Dapat may persevere ka. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us run with perseverance the race marked out for us. Perseverance in Christ refers to the ongoing commitment to one's faith and relationship with God and Jesus. Even amidst some trials and difficulties, kung nahirapan ka, hindi mo kaya yung overcome yung sin, nandiyan si Jesus, you cannot overcome the sin without Jesus. Sabi nga, di ba? Without you, Lord God, I am nothing. It involves steadfastly holding on to faith, trusting God's promises. Ano bang promise sa'yo ni Lord na pinangahawakan mo? I can do all things through Christ who give me strength. Lord, I know the plans na binigay mo sa akin, the plans to prosper me and not to harm me. Pero paano matutupad yung promise na yun if you are not giving your best in your relationship with Christ? Endure the hardship in all while drawing strength from Christ, because Christ is the best example of sacrifice. Mahirap pa si Christ pag hindi nyo alam na kung paano niya tayo sinagip sa kasalanan. Mahirap lang kasi sabi-sabi lang ng iba Paano kung magpakita sa inyo si Lord in the dreams, in the vision? Anong gagawin mo? Saka lang ba kayo maniniwala? Paano kung rapture na? Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 19, those who suffer according to God's will entrust their soul to their faithful Creator and continue doing what is right. Decision mo ang gumawa ng tama. Anuman ang suffering na pinagdadaanan nyo, kapatid, hindi ka nag-iisa. Nandiyan si Jesus, kasama mo. Si Holy Spirit na nagbibigay sa iyo ng power to overcome sin. Nandiyan sila sa tabi mo. Hindi ibang tao. At kung wala kang naiintindihan sa salita niya, mag-pray ka sa Kanya. Di ba? Hindi kaya ipaliwanag ng tao. Kausapin mo yung kaya magpaliwanag. Kanino bang salita yun? Kanino bang salita ito? Kay Lord, di ba? Kausapin niyo siya. Hindi lang, kasi itong mga nasa church, ito yung mga nakakapag-usap kay Lord. No, kapatid. Lahat tayo pantay-pantay sa paligid ni Lord. Ang pagkakaiba lang natin, meron kang hindi binibitawan. Dapat bitawan mo yun. Para dun sa kamay mo na nag-iisa, si Lord ang hawak-hawak mo. Hanggat hindi mo binibitawan yun, hindi mo mahawakan ang kamay ni Lord. Believing in God's faithfulness in His Word, even when His circumstances seem challenging or outcomes are not immediately visible. Focusing on Jesus, drawing strength, inspiration from His life, death and resurrection, cloud of witnesses. Be a cloud of witnesses. Nabubview nyo yung difficulties. Dapat tingin nyo dyan as opportunity. Yung mga problema, opportunity, what? Bakit opportunity yan? Ang problema sa buhay nyo. Kasi nag-activate yung faith nyo. Kapag alam nyo ang isang bagay, at alam nyo rin na ito kasya lang yung baon ko, kasya lang yung pera ko. Alam nyo, hindi po faith ang pinapairan nun. Knowledge nyo. Pero kung wala kayo, gipit na gipit kayo, wala na talaga matagpuan. Wala na magpapautang. Tapos, saka lang kayo lalapit kay Jesus. Bakit nangyari yun? Yun ang gustong mangyari ni Jesus. Kasi may purpose sa buhay mo. Bakit na ginagawa yun sa iyo? Kaya huwag kang magtaka, huwag kang magmumukmuk na gano'n lang nangyari sa buhay mo. Bakit
si Lord, binigyan ako ng ganito, isang katutak na isang mundong problema. Hindi po ganyan si Lord. Binibigyan kanya ng pagkakataon to repent. Dapat mag-persevere ka kahit Kristiyano ka pa. Especially pag Kristiyano ka. Empowered by Christ's sacrifice and patience to overcome the obstacle and maintain their faith. Ito po yung sinasabi na Romans 8:18. I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Yung mga nangyayari sa inyo dito, walang may kukumpara yan doon sa glory ni Lord na marireveal sa iyo. Wala pong may kukumpara yan. Kung dito, ganito lang kaano yung buhay mo, ang dami mo lang naranasan, doon sa langit, eternal mga kapatid. Mas marami kang mararanasan doon. Unlimited. Amen? So yung mga present sufferings mo ngayon, huwag kang mag-alala dyan. It is not worthy to comparing with the glory of God that revealed in your soul, in your mind. Alam niyo kapatid, perseverance in Christ ultimately leads to a life that reflects God's character and steadfast commitment to His will, even until the end. Ang faith, kapatid, hindi yan, pag ito na yun, tinanggap mo, yan na yun, hindi po kapatid. Process po ang faith. 30 years, 40 years ka na hindi naniwala kay Jesus. Tapos tumanggap ka sa Kanya. Palagay mo ba? Palagay mo ba hindi ka babalikan nung dati mong kaibigan? Hindi. Lagi ka niyang babalikan yan. You have to persevere. Kailangan meron kang tiyaga sa iyong pananampalataya. I-endure mo hanggang dulo. Parang wala akong hindi ako nag-joke mo. Philippians chapter 3 verse 13 to 14. That's serious. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Forgetting the past. Moving forward to what lies ahead. Kung ano yung nandun sa harapan. Kailangan nyo itong kalimutan yung nasa likod nyo para makapunta kayo sa paroroonan nyo. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize, which is eternal life, the crown of glory, crown of righteousness. Yan po yung nire-receive ng isang Kristiyano until the end. Kapatid, mahal ko kayo. Nag-preach ako dito. Ibibigay ko sa inyo ang salita ni Lord. Hindi sugar-coated. Hindi yung pag magsasalita ko sa inyo, pakakalmahin ko kung anong gusto nyong marinig. Kung ano ang gustong ibigay ni Lord dito. At si Lord nang bahala sa inyo. He will touch your heart. And sa mga bagay na yan, naniniwala ko. The seed, the word of God. Darating ang panahon na ito ay husbong. Walang seed sa mundong ito. Walang butil dito sa mundong ito. Maliban sa word of God. Kahit sa mo itanim yan, kahit sa iyo pa yan, walang imposible. Mababago ka nila. Kapag tinawag ka niya, babaguhin ka niya. Naiyak ako eh. Kapatid, yun po ang message dito. Kasi yung mga unang panahon na Jewish, hindi sila naniwala kay Jesus. Kakaunti lang na Jewish ang naging Kristiyano. Tayong mga Gentiles ay naging Israelites through the righteousness of Jesus Christ. Na dapat matuwa ka na nakarinig ng salita ng Diyos. Masakit, kapatid. Masakit ang word of God. Pero mababago ka. Mababago ka.
To have faith to witness in Christ, you should anchor in Christ, empowered in Christ, and you have to persevere in Christ until the end. You love Christ. You love Jesus. Amen. Amen. Let's all stand in the presence of